yung pong mga bata, mga estudyante na papasok po ng school na naglalakad po or wala po silang sasakyan ay nache-check po at meron pong mga security guards. Doon naman po sa sasakyan is merely visual search lang po yung mga security guard natin na nakakapasok sila. Yun nga po ang recommendation natin that dapat magkaroon ng X-ray or scanning machine. Kung wala po, kung hindi po to kaya ng mga schools natin, ay meron din po magche-check before po pumasok sa building premises o sa mga classroom po. In the building where the junior high school students go, there are also only 2 entry points po sa building. And in these 2 entry points, there are assigned 2 security guards for each entry point. At dito po sa entry point ng mga estudyante, regardless kung nag-commute or nakasasakyan or whatever, they are subjected din po sa search. So there are only 2 entry points wherein they will undergo search by the security guards. Unfortunately, there is a ramp in that building, which is an access for those who may have a hard time climbing up the floors through the stairs. So sa mga ating mga estudyante na may kapansanan at sa mga nagdadala ng mabibigat na mga gamit. This ramp is closed, normally closed, and ino-open lang siya kapag po may dumadaan na estudyante na with disability. And at that time, the ramp was open because a student will pass through. And unfortunately, ito po yung ginawang access point para po makalusot po doon po sa security na meron in the building itself. In fact, yun pong subject, bumaba po sila sa sasakyan ng magkapatid, may kasama. So the sister went through the usual security protocols. Yung kapatid nung shooter bumaba sa regular entry gate at dumaan sa inspection bago pumunta sa sarili niyang classroom. Yes po, Madam Chair. So, paano nangyari na yung shooter sakay pa rin sa sasakyan? I mean, nalaman niya na for some reason may dadaang estudyante either na may disability or may mabigat na dinadala kaya padadaanin sa ramp, and alam nung shooter na ganun na mangyayari, sumunod na lang siya. How did that happen? Pagbaba po ng sasakyan, medyo maglalakad ka pa po papunta sa building. So yung dalawa pong magkapatid, parang naglakad sila pero parang sa magkabilang, they were on the same way, but ito yung brother went through papunta nga doon sa ramp, no? So the sister dumiretso siya doon sa papunta sa labis. Yung ramp po kasi parang sa side area siya. So doon po siya unfortunately at that time nagkaroon po ng access doon sa ramp. Yes, attorney, very, very unfortunate talaga. At a certain point na the school was still a safe space, somehow na-breach siya, either because kulang ang protocols or hindi na-implement ng sapat, and somehow those weapons were able to be brought into the school.